Binawasan na lang ng isang bundle kasi kung i-adjust yan lahat iatras, ayaw nang gawin ng operator. Kasi medyo mali talaga siya, dapat sinagad niya na dito. Sinagad niya na dito. Yan. Ganda ng view kaso lang dry na siya. Delikado to pag may yelo. Good morning guys, today is Wednesday. Andito tayo ngayon sa Big River sa Carrier Forest Product. So ito ang next assignment natin. Dito tayo pipick up ng lumber papunta ng Winnipeg. So kahapon ay holiday. So ang holiday kahapon ay Remembrance Day. So kaya hindi tayo nakapick up kahapon dahil holiday nga. So nag 24 hours ako doon sa Saskatoon, then tumakbo na ako dito kagabi or hapon, then dumating ako dito mga 7 PM na para kung magbago man ng weather at least nandito na tayo sa pick-upan. So ang oras natin ay 5:48 AM kasi itong Carrier Forest Product ay nagbubukas yan ng 6 AM at dito tayo pumarada sa loob mismo guys. Then ang weather dito -2 ang weather dito. -2. So dito na ako natulog mismo sa loob ng compound nila dahil pwede naman pumarada dito at dito na rin matulog. Basta wag lang tayo magkakalat. So ayan, nandito tayo sa loob. Ayan. Ayan yung opisina. Diyan tayo pupunta mamaya alas 6. Pero may nagkakarga na doon. May nagkakarga na. Yung nagkakarga doon, yung mga regular nilang biyahero talaga dito yan. Yung Arrow Transport, yun ang regular na biyahero nila dito. 24 hours siguro yung kumakarga dito dahil pagdating ko dito ay may truck na dyan na nakaparada sa loading area. So yun nga, meron pa rin mga nagtatanong na mga nangangarap din makarating ng Canada ay kung anong agency daw kami nakaalis. So guys, huwag kayong mag-alala, hindi ako magsasawang magsasabi sa inyo kung anong agency kami nakaalis. So nakaalis kami sa Mercant Canada Employment Philippines. Matatagpuan niya sa Robinson Ortigas 5th floor. Yan, aywan ko kung sakop pa ba yan ng Quezon City, pero Robinson Ortigas 5th floor, sa building mismo ng Robinson yan. So walang placement fee, walang processing fee, at ang gagastusin lang natin ay medical, biometric at yung mga requirements natin. At ang mga requirements nga pala natin dyan ay passport, syempre number 1 passport, resume, lisensya natin, ang lisensya natin at code 8 tayo, code 8 dahil trailer driver. At least meron tayong 3 years current work sa isang company. Yung present work natin 3 years kailangan tayo doon. Then certificate of employment, SSS, ID, payslip, birth certificate mo, birth certificate ng pamilya mo, at marami pang iba.
So bibigay ng merkan yan yung list kung anong ipoprovide nyo sa oras na mas-select kayo. Then tinatanong nila, Idol, mayroon bang hiring ang Kelsey? So guys, yan ay ano yan, tawag dyan confidential yan. Ang nakakaalam lang dyan, agency at ang employer. So malalaman lang namin yan pag mabalitaan namin sa agency. So yan ay kung interesado kayo mag-apply, apply lang kayo dahil wala naman tayong gagastusin dyan. Ila-line up kayo sa oras na ma-select kayo, kasi hindi yan sila hindi namin malalaman yan kung hindi magpo-post yung merkan or sasadyain namin yung employer para tanungin. Nakakahiya naman magtanong sa employer, di ba? Dahil mga big boss yan. So yun, kung interesado ka, mag-apply ka lang sa Mercang Canada Employment Philippines at sasabihin nila sa inyo kung qualified ka, dahil tatanungin na kaagad nila kung trailer driver ka, ilang years experience mo sa current company mo. Then pag na-select ka, ipapaprovide sa iyo yung mga requirements, ila-line up ka nila. Sa oras na magkaroon ng LMI ang employer, tatawagan ka agad kayo niyan guys for interview or road test or ano ang next step nyo. So yun, Mercang Canada Employment Philippines, lagi kaming hiring yan, laging nag-hiring yung company namin. Hindi nga lang buwan-buwan, hindi weekly, basta pag nag-hiring yan, bulto yan. 20 LMIA to 30 pataas ang LMIA or kailangan na truck driver. So itong Kelsey lang lagi ang nag-hiring ng bulto-bulto na driver, pero hindi yan pinapalis sabay-sabay. So parang every month or every 2 months, 4 ang pinapalis ng company hanggang sa maubos yung, katulad niyan, meron pang natitira doon sa Pilipinas na sa almost 20 ka-truck driver. So tuloy-tuloy ang deployment yan habang kumukuha ng lisensya yung mga nandito sa Canada. So yun, ini-encourage ko kayo na mag-apply lang. Wala naman tayong gastos, bigyan nyo lang ng time sa pag-apply. So kung alam nyo qualified kayo sa sinasabi ko na at least 3 years current work kayo or present work sa isang company, isa yon sa mga requirements na hinahanap ng Canada or na employer. Alright, so yun, employer at ang agency lang nakakaalam kung may hiring yan. Tuloy-tuloy naman yung manpower pooling nila, dahil sa oras na magkaroon ng LMIA, tatawagan agad kayo. Alright, so dito tayo, pipick up tayo ng lumber papunta ng Winnipeg. Medyo swerte tayo ngayon dahil itong load na to walang tarp. Dahil pagdating sa Winnipeg, another assignment na naman yon, pipick up ulit tayo doon, papunta naman ng Ontario. Okay, so yun lang guys. Ma-advise ko, katulad ko, at least nalaman ko lang kung saan yung Mercang Canada. Hindi ko na tinanong yan kung may hiring o wala, pinuntahan ko kaagad. At natsambahan ko naman, mayroon silang hiring, 2 pa kailangan nila. So natsambahan ko na may schedule ng road test. So ganun lang yan, tsambahan. Hindi naman porket nag-apply tayo ay makakaalis kaagad tayo, di ba? So ano lang yan, tawag neto, kung para sa'yo, di ba? Pero hindi yan magiging para sa'yo kung hindi ka rin gagalaw. So yun lang guys, Mercang Canada Employment Philippines. So yun guys, nagkakarga na tayo dito sa loob ng lumber. Ito yung kakarga natin, 24 bundle ang ikakarga sa atin. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya isi-secure. Alright, tara, let's go. Pag nagkakarga siya guys, doon din tayo kung saan siya banda, kasi hindi pwede na ano. Ayan. So 12 feet itong karga natin, kailangan may 3 belly strap.
Ayan. So 12 feet ito. 1, 2, 3. Tatlong belly. Ayan. Ito naman 12 feet din ito. So nilagyan niya ng damage sa ilalim para nakahang dahil hindi niya makuha yung ano, dahil baloktot yung mga ano, mga trailer, nakaganon ba, hindi siya unat na unat. So 1, 2, 3, tatlong belly strap. 1, 2. Wapa tayo. So ganyan yan. Basta 12 feet, 12 to 16 pataas, at least 3 belly strap. Yan. Ito naman siya. Tingnan natin yung strap natin na diretso. Kasi minsan may nag-strap na ganyan, tabingi, di ba? Pangit tingnan. So kailangan i-diretso natin. Yan, ganyan. So kung saan yung forklift operator, doon din tayo side, naka tayo or standby. Pag nasa kabilang side siya, lilipat naman tayo din. Mabilis yung mga operator dito, kaya mabilis din tayo dahil pagkatapos niya dyan, papatungan pa yung 3 high. Tulad yan, tatlo strap, di ba? Inuuna ko sa gitna paghigpit para balance yung ano, kahoy, hindi tumabingi. Humawak tayo sa rub rail kasi madulas na to, basa eh. Tulad yan, kakarga siya. Takbo tayo sa kabila na nakikita tayo ng operator. Ayan. Kasi para ano yan, safety first, hindi tayo matumbad sa kabilang side or ano. Magaling na operator to si Manong. Mukhang suplado lang. Okay, punta na tayo. So ganun lang lagi guys ang gagawin natin, kung saan yung operator, iwas tayo. Kung saan side yung operator, doon din tayo pupunta. So tapusin muna natin to guys. Alright. So yun guys, tapos na tayo mag strap. Meron tayong tatlong belly at tatlong strap din sa taas. So ganun din yan. Make sure nyo i-check yung gauge, kung okay yung gauge nyo, hindi ba kayo over. Dahil ako dito, tingin ko over ako, kaya nilagyan ko muna ng dalawang strap dito sa taas, ito tsaka yun. Tsaka natin dagdagan yan mamaya pagkatapos timbang, kasi papa-adjust ko pa yan sigurado. So kailangan muna natin itimbang bago tayo magreklamo. Para may ipapakita tayo na ganito kalaki ang over o ganyang kaliit. So para alam nila kung paano nila i-adjust. So
So tara, let's go. Timbang tayo. Timbang tayo. Siguro doon na natin kukunin yung papel kasi ibang location nitong ano pinag-loadan natin. Mainit na. Napakalaking lumber yard to eh. So nandoon yung timbangan nila, andito yung opisina, punta muna tayong timbangan. Muna tayong timbangan. So handa natin yung papel. Ballpen. Ay yung timbangan, buo yung timbangan nito kaya ima-minus lang natin to. So 5,600. $22,300. $47,730. $63,510. Over tayo ng 10. Ayan, mamaya i-minus natin yan. So guys, andito na tayo sa Saskatoon. So hindi ko na napakita kanina. Overweight tayo, di ba? Nagtimbang tayo kanina. Overweight ako. So instead na i-adjust itong load ko, binawasan na lang ng isa. Binawasan na lang ng isang bundle kasi kung i-adjust yan lahat iatras, ayaw nang gawin ng operator. Kasi medyo mali talaga siya, dapat sinagad niya na dito. Sinagad niya na dito. Yan. So anong nangyari, overweight ako sa lead trailer, napakagaan ko dito sa pop trailer. So may konting leak itong trailer natin. May air leak. Papagawa natin to.
kasi hindi kami pwede gumawa niyan. Napaka easy lang gawin, pero wala kaming rights na pakialaman itong trailer. Okay rin, goods para sa amin yan dahil hindi kami kasi certified. So ang gagawa niyan yung certified na mechanic, dahil nawawala kasi pag malamig, nagkakaroon eh. Hindi siya makita, kaya itawag natin to sa opisina para gawin niyang air leak. So yun, pag magarga tayo, siguraduhin natin na okay yung mga timbang natin sa trailer, lead, tsaka sa pop, kasi tayo rin mapupurwisyo pagdating na inspection tayo. Matitikitan tayo, masisermonan tayo, mape-penalty rin ng company natin. So bago tayo tumawag sa one call, bili muna tayo ng kape sa Tim Horton. Kasi may Tim Horton dyan, andon. So si Kenji, ano, ready? A few moments later. So ayan na nga, nandito na tayo sa truck, nakabili na tayo ng Tim Horton, kape at breakfast natin na sandwich. Ayan. Tumawag na tayo sa opisina, pero busy sila ngayon. Nagsabi lang na call me back after 10 minutes. So antayin natin, hindi tayo pwede alis dito dahil sa Regina merong inspection area. Baka bukas mahirap na ma-inspection tayo na may air leak yung airlines natin. So dahil ito, hindi lang to sa amin tong ginagawa ko, sinishare ko to dahil nangyari na sa amin na may air leak lang, na katiting lang na bubbles yung ano, dahil nga nagbago ng weather, galing summer then nag-winter, malamig na, parang hindi ko alam kung umurong o lumit yung mga airlines, nagkaroon ng leak. Walang namang butas, kumbaga sa mga fittings lang natikitan yung isang kasama namin. Kaya ito, para sa lahat ng mga kababayan, mga truckers, mga owner operator, wag natin gaano i-ignore yung mga kunting leak na naririnig natin na kahit sobrang hina, big deal na yan sa inspection area. So kaya kailangan natin itawag. Ito, narinig ko siya kagabi, kaso lang nandoon na tayo sa Big River dahil kahapon magandang weather dito, mainit. Then frozen nag -2, di ba? -2 sa Big River, lumamig. Then paggising ko may leak na, kaya wala namang inspection area from Big River hanggang dito, kaya kailangan natin ipagawa dahil ang susunod na bayan na dadaanan natin ay may inspection area. Kaya ipagawa natin, wala namang mawawala sa atin. Medyo madidelay lang tayo, pero safe naman tayo, di ba? So yun lang ang masishare ko. Kaya ingat-ingat na lang tayo, guys. Dito sa Saskatoon magandang weather. Ang temperature dito ay -1. Ano, may araw pa oh. -1, kaya ingat-ingat pa rin tayo dahil may mga lugar dito sa Canada, may mga part na napakapangit ng daan. See? Okay? So ingat. Takbong pogi lang. So yun guys, nandito tayo sa Basic Truck and Trailer Repair Shop. Dito tayo sa loob ng ano nila, compound. So pinalitan isang malaking fittings. Yun ang may bubbles eh. Pinisprayhan lahat ng fittings kasi wala naman ako makita. Ang alam ko sa fittings lang lahat yon. So yung pinaka gasket, kasi yung gasket niya, yung aluminum, yung tanso, so pinalitan dahil hinigpitan niya na, ginawa niya na ang best, ganun pa rin, nagbabubbles pa rin, may leak pa rin. Kasi itong airlines natin, malakas ang leak pag malamig. Ngayon nandito nasa warm, mainit, hindi ngayon marinig, sobrang hina. Kaya nung inisprayan, bubbles lang na maliit,
Eh yun, yun lang ang nakita niya, yung malaki siya. So ito nasa malaki yung fittings na yun, kaya tingin ko yun na yun. Wala nang iba kasi yung maliliit na fittings, wala namang leak kaya tingin ko yun. So yun, mabilis yung gawa naman dahil walang ibang truck dito sa loob kundi tayo lang. Siguro itong door na to, drive-thru nila. So yun lang. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga, mahirap man di atras. Yan ang Pinoy, laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo. Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho,